lukewarm Christian or Kristiyanong maligamgam. So isa to sa pinakamaraming tatanong sa akin sa TikTok simula nung March, no, miski sa YouTube, miski sa Facebook, sa Messenger, miski mga personal message sa akin nagtatanong, kuya, ano ba yung tanda ng isang lukewarm Christian o isang maligamgam na Kristiyano. Napakahalaga ng topic na to, kapatid, no. So ito yung pag-aaralan natin sa video na to ngayong araw. Welcome nga pala sa channel na to. This is Jay Walker, Sons of Korah. Kung bago ka dito, please consider subscribing. Palagi po tayo nag-upload dito ng mga godly content, no? Mga content na may kinalaman sa Bible, sa faith natin, sa relasyon sa Panginoon, sa end time. So, miski sa mga practical na, na pang araw-araw natin kailangan. So, kapatid, napakahalagang topic natin ngayong araw about pagiging lukewarm or maligamgam na Kristiyano. Actually, napakagandang sign kung Kristiyano ka na, aware ka kung lukewarm ka ba or not. Kasi siyempre nung nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, gusto natin na mabigyan siya lagi ng kaluguran. Kumbaga aware tayo kung si Lord ba is nalulugod sa atin or yung relasyon ba natin sa Kanya is maganda or hindi. So kung tinatanong mo yan, kapatid, napakaganda nun kasi yung relasyon mo sa Panginoon is buhay na buhay kasi iniisip mo kung lukewarm ka or not. So ngayon, kapatid, pag-aaralan natin, saan ba nagsimula muna to? Okay, term na lukewarm Christian. Okay, wala pong iba pinagmulan to kundi sa Book of Revelation. So makikita po ito sa Revelation chapter 3 verse 15 to 16. So ito yung nakasulat dito. I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. So then because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. So kapatid, napaka ganda ng sinabi ng Lord, sabi niya dapat daw sana ka na lang, mainit or malamig. So kay Lord, okay lang daw na mainit ka. Sabi niya, I wish sana mainit ka or I wish sana malamig ka. So kapatid, ganito yan. Maraming Christian, ito yung sinasabi ni Lord na I wish sana mainit ka, na on fire Christian ka daw. Pag sabing hot ka daw or on fire, ito daw yung tinutukoy na active ka sa church, active ka sa ministry, talagang nagbabasa ka ng Bible, talagang nag-share ka ng gospel, hindi ka nawawala sa fellowship. Ayun daw ibig sabihin ng tinutukoy dito na I wish you were hot. Yung sinabi naman ng iba, actually, I wish daw na malamig ka. So kung sinabi malamig ka, malayo ka sa Diyos, na backslide ka na, tapos talagang nasa kasalanan ka na ulit, para daw saan? Para daw isi-save ka ni Lord. Kasi at least, mainit ka, alam ni Lord, nasa Kanya ka. Kung hindi ka man daw mainit, malamig ka, I wish daw ni Lord yun na sana nakaisitan ka para isi-save ka niya. So may narinig akong ganun actually noon. Until now, ayun ang paniniwala. So kaya ko rin ito ginawang video na to, no. So ngayon, kapatid, ayun ba talaga tinutukoy ni Lord na I wish na on fire Christian ka, na talaga active ka sa gawain ng Panginoon, or cold ka, na talaga na backslide ka para i-save ka niya? Actually, kapatid, hindi. So okay, ito pag-aaralan natin. Kaya napakahalagang salitang context. So kung pag-aaralan po ninyo yung Book of Revelation na to, okay, ang kausap dito ni Lord, okay, is yung Church of Laodicea. So ito po yung context na kailangan po ninyo maunawaan kung sino yung kausap, sino yung kumakausap, at ano yung lugar, okay, saan yan, kailan nangyari. So kapatid, ganito, kailangan po natin maunawaan ito yun si Lord kasi kakausapin niya yung mga tao dito, He will make sure na makaka-relate sila. So ito po yan kasi yung Laodicea po, napapagitnaan siya actually ng dalawang city. Okay, so maraming city dyan, pero ito yung mga significant sa story na yan. Yung Laodicea, sa taas niya is yung tinatawag na Hierapolis. So itong Hierapolis, meron itong volcanic something na parang maraming hot spring. So meron yung tubig talaga naglalabas na mainit. Actually, sabi ng mga scholar, until now yata, hindi ko alam kung tama pa rin na research ko. Sabi nila, 90 degree Fahrenheit daw yung tubig na lumalabas dyan. Kasi nga, talagang hot spring yan. So kung may nakakaalam dyan, comment nyo lang kung tama yung research ko. So mainit yung tubig dyan. Kumbaga pinaniniwalaan na nakakagaling. Kumbaga treatment yung tubig na mainit. So 90 degree Fahrenheit. So kaso, yung tubig from Hierapolis na bumababa sa Laodicea, okay, dahil ang haba ng journey, inaabot ng siyam-siyam, diba? So ngayon, yung 90 degree Fahrenheit na tubig from Hierapolis pagdating sa Laodicea, hindi na siya hot spring, kumbaga maligamgam na. Tapos yung sunod naman na city is yung Colossae.
So yung Colossi naman kapatid, yung tubig dito kung sa Hieropolis is mainit, dito naman kapatid talagang iced water talaga. So parang nakaka-refresh pag ininom. Kumbaga yung Laodicea, nasa gitna siya. So kapatid, ito yung gusto ng Lord, no? Okay, na ipaunawa sa mga taga Laodicea kasi nakaka-relate sila dito eh. Yung tubig sa Hieropolis na mainit, treatment yan pag naligo ka. Okay? Tapos yung tubig naman na malamig sa Colossi, pag ininom mo, nakaka-refresh. Yung tubig naman sa inyo, maligamgam. So parang ganito, parang ako, kunyari mahilig kasi ako sa kape. Dalawa lang yan, gusto ko sa kape, mainit na mainit talaga. Sa totoo lang, pag may kape, kahit na galing sa thermos pag nilublog ko yung daliri ko, hindi ako napaso, pinapakuluan ko talaga ulit. Gusto ko mainit na mainit. Okay? Or hindi naman mainit na mainit, gusto ko iced coffee, yung talagang maraming yelo. So ganun siya. Hindi ako mainom ng kape na maligamgam. So kapatid, ang ibig sabihin ng Lord dito na I wish na mainit ka or malamig ka is hindi yung active ka sa akin or na backslide ka sana. No kapatid, ang gustong sabihin ng Lord sa'yo ganito. Okay, kung paano yung tubig sa Hieropolis na may pakinabang dahil mainit siya treatment sa inyo, at paano yung tubig sa Colossi na malamig na refreshing pag ininom nyo, pareho silang may pakinabang. So, ibig sabihin nito kapatid, no, ayun yung gusto sabihin ng Lord, na pagiging lukewarm Christian is this. Kristiyano ka ba na may pakinabang? Ayun po yun. Ang gusto ng Lord, mapapakinabangan ka niya. So, kung question mo is this, lukewarm Christian ba ako? So, kapatid, tanong yung sarili mo, lukewarm ka ba? So, ito na lang. Tanong yung sarili mo, napapakinabangan ka ba ng Panginoong Jesus? So ayun yun. So ang tanong, paano ako napapakinabangan ng Panginoong Jesus? Tanongin mo ulit sarili mo, nag-aambag ka ba sa kaharian ng Diyos? So ayun yung kapatid, no? So paano ka nag-aambag? So Great Commission number 1, go therefore and make disciples of all nations. Naghahayag ka ba ng gospel? Nagpipray ka ba? Pinagpipray mo ba yung mga kapwa mo Kristiyano? Pinagpipray mo ba yung mundo? Ayun yung kapatid eh. Okay, ibig sabihin ng Lord dito na I wish na mainit ka. So gusto ng Lord sana mainit ka, or kung hindi ka man mainit, sana malamig ka na lang. In short, dapat may pakinabang ka. So yun kapatid na mapag-aralan natin, ibig sabihin ng lukewarm Christian, yung Kristiyanong walang pakinabang. So kaya sinabi ng Lord na sana, okay, umasa siya na mainit ka na lang kasi nga, ayun yung tubig na gamot or malamig ka, umasa rin siya na malamig ka para refreshing. So hindi niya sinasabi na sana Christian ka na on fire, na active, or Christian ka na backslide. Kapatid, hindi ganun ibig sabihin nito sa konteksto na pinag-aralan natin. So kapatid, ayun po yun, napakahalaga kung lukewarm ka, hindi ka napapakinabangan kapatid, sana naging warning, okay, paalala. Bakit warning? Unang-una kapatid, tandaan po ninyo, hahanapan tayo ng Lord ng lahat ng pinagkatiwala niya sa atin. Kung babasahin Mateo 25, di ba? Dahil parable doon yung parable of the talents, di ba? Yung virgins. Kapatid, hahanapin ng Lord at pinagkatiwala sa atin ng Lord na mga ganitong mga bagay, yung talent mo, yung calling mo, yung mga gospel na napapakinggan mo. Kapatid, kung ikaw naman yung lukewarm Christian na alam mo sa sarili mo, hindi ka nag-aambag. Kapatid, napakasimple lang naman. Share the gospel sa pamamagitan ng pag-share ng mga video na katulad nito, or ano man makita mo mga Bible verse sa Facebook, sa My Day mo. I-post mo lang kapatid, at least nagagamit ka ng Lord kahit papano. Pero i-desire mo pa rin talagang calling mo, malakaran mo, or hindi ka man makapag-share kapatid, na mag-pray ka. Pag-pray mo kami, pag-pray mo yung mga nag-share na nakikita mo Lord, patatagin nyo po itong mga nagpipreach na to, marami silang maabot. Kapatid, makiisa ka. Okay, ayun ibig sabihin ng pagiging lukewarm, yung Kristiyano walang pakinabang. So I declare, ikaw na nanonood na Christian, na magkaroon ka ng pakinabang sa Panginoon. So question of the day kapatid, ano bin dapat nating gawin, okay, para masabi na hindi tayo lukewarm, sa anong parte ba dapat tayo mag-ambag, okay, para talagang napapakinabangan tayo sa kaharian ng Diyos. So yun lang kapatid, i-comment po ninyo para sama-sama tayong matuto. And kung naging helpful ang video na to sa'yo, kung bago ka, please consider subscribing, share mo to sa mga kaibigan mo. And yun lang kapatid, kita kita sa susunod na video. God bless.